Mahirap ang mawala ng mahal sa buhay, pero kung tayong lahat magtutulungan, maraming pamilya ang mapagtatagpong muli, marami ang mabibigyan ng pag-asa. Magandang gabi, ako si Jessica Soho at ito ang inyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na water, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y muling makapili. Lost and found. Batang 4 na taong naligaw, nakauwi rin sa wakas. Mga batang natagpuan sa lansangan, naghahanap ng mga magulang. Group therapy para sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Samahan niyo po kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Maraming bata ang nawawalay sa kanilang mga pamilya araw-araw. Iba't ibang dahilan ang kanilang pagkawala, pero iisa ang resulta: pangungulila sa pagkalinga ng kanilang mga magulang. Sa panlabas na anyo, tila wala silang kaibahan sa maraming mga kabataan. Pero ang mga musmus na ito, matindi ang bagaheng dinadala. Lahat sila inabandona. Dito sa Lingap Bata Center sa Santa Maria, Bulacan, pansamantalang naninirahan at inaaruga ang mga batang katulad nila. Pagtulong yung alam namin na yun ang makakabuti sa bata. Na ayun namin lumaki yung bata na walang pagkakilanlan. Hanggang maibabalik namin sa pamilya, ibabalik namin. Kung walang pamilya, dito sa amin, tutulungan namin. Ayon kay Eric Santiago, project officer ng Lingap Bata Center, may mga batang napupunta rito na agad din namang naibabalik sa kanilang mga pamilya. Pero karamihan sa kanila, matagal na panahon ang hinihintay bago sila mahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulad ni Roda Shera, 12 years old, mas kilala sa tawag na Nene. Magdadalawang taon na siya rito sa center. Hirap kasi ang mga social worker na kumuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. Tinatanong namin yung bata, yun nga lumalabas sa bibig niya palagi, Wambo Market. Tapos si Nene, yung nga, ano siya, hindi siya normal. Mentally retarded siya na inborn. Mama Inday mo. Sabihin mo yung mga pangalan mo sa bahay. Kuya Kaloy. May mga pangalan ring binabanggit si Nene. Paniwala ng mga nangangalaga sa kanya. Pangalan ito ng mga kasambahay niya. Ate Joy. Biboy. Madalang makihalubilo si Nene sa mga kapwa niya bata. Madalas itong mapag-isa, tila nakakulong sa sarili niyang mundo. March 2004, natagpuan si Nene ng ilang barangay tanod sa mga lansangan ng Norzagaray, Bulacan. Lito, palakad-lakad at tila hindi alam kung saan tutungo. Walang imik ang bata, hindi makausap. Kaya't nagpasya na lang ang mga nakapulot sa kanya na dalhin siya sa center. Ang mga impormasyong nakuha namin mula kay Nene, nakatira siya malapit sa isang sinasabing Wambo Market. May mga kasambahay raw siyang nagngangalang Ate Inday, Kuya Henito, Panoy at Onyo. At tindera raw ang kanyang Ate Inday sa palengke. Isinama namin si Nene sa aming pag-iikot. Ang aming pakay, hanapin ang Wambo Market na paulit-ulit niyang sinasabi. Ate Inday, Kuya Ginito po yung knockdown. Ate Inday. Tinungo namin ang palengkeng malapit sa barangay Tambo sa Parañaque.
Hindi mawari ng mga social worker kung saan matatagpuan ang Wambo Market. Kaya't iminungkahi nilang bisitahin namin ang Barangay Tambo. Magkatunog nga naman kasi ang Wambo at Tambo. Pwede po magtanong, meron po kayong kilalang Inday na nagtitinda dito? Inday, basta Inday lang siya. Shera? Hindi, wala. Pero nabigo kami sa una naming pagtatanong-tanong. Sunod naming tinungo ang barangay hall ng Tambo. Ayon sa mga social worker na aming nakasama, dumulog na sila rito nung nakaraang Nobyembre. Gusto sana nilang balikan ito para mag-follow up. Nung po makita nila nung staff po nyo, tong batang to, nung magpunta po kami, parang familiar daw po sa kanyang picture. Ang muka. Kasi may picture daw po rito na naka-paskel 1 year ago. Parang siya po. So parang negative yung litrato ng bata dito at hindi siya ang kalagay doon. Nagpasya kaming tapusin ang paghahanap nung araw na yon. Pero bago kami umuwi, humingi muna kami ng tulong sa pulis. Inirefer po sa amin sa Lingap Bata Center. Meron po bang Wambo dito? Nakipagpalitan na lang ng address at telepono. Bibilta Bumalik kami sa Lingap Bata Center nung hindi nakikita ang Ate Inday at Kuya Henito na ibinabanggit ni Nene. Ha? Natatandaan mo to? Pero si Nene, tila hindi nawawala ng pag-asa. Gusto mo lang makita? Hanapin mo pa. O, yun pala. Di, hintayin natin dadating makikita mo rin sila. Ha? Tulad ni Nene, halos dito na rin sa Lingap Bata Center nagkaroon ng malay si Alvin Lanzarote, 11 years old. 4 na taon na siyang naninirahan dito sa center. Si Alvin, sa ngayon nag-aaral ng grade 4. Si Alvin magaling mag-drawing, honor sa school, masipag. Kung ano ang ikinabibo niya rito sa center, siya namang ikinatahimik niya kapag napag-uusapan ang kanyang nakaraan. Anong pangalan ng nanay mo? Bernadette po. Bernadette. Ay, yung tatay mo. Hindi po lola. Anong pangalan ng bunso mo, kapatid? Jiki po. Gusto mo pa rin umuwi sa inyo? Ha? Opo. Nami-miss mo na ba yung mga magulang mo? Opo. Binatilyo na ang 11 taong gulang na si Alvin, pero musmus pa lang siya nung siya'y nawala. Taong 2001, isinama si Alvin ng kanyang lola mula Biliran papunta sa kanyang tiyahin sa Malolos, Bulacan. Minsan daw siyang napagalitan ng nag-aalagang tiyahin at dahil dito, lumaya siya ng bahay at tuluyan ng naligaw. Kwento sa amin ni Alvin, nakatira siya dati sa barangay Burabod sa Biliran, Bohol. Sa pakikipag-ugnayan namin sa mga taga-barangay Burabod, napag-alaman naming Soledad Lanzarote ang pangalan ng kanyang lola at sa may Binondo sa Maynila ito nakatira ngayon. Positibo ang impormasyon. Natagpuan namin si Lola Soledad. Nung puntahan namin siya, ikwinento niyang nawawala nga ang kanyang apo na si Alvin. Sige lang, sige lang. Diyos ko, siyempre, oo, hinahanap yun. Sa linggo ako walang tulog para ako maluka-luka. Ayon sa kanya, siya ang nagpalaki sa bata, kaya't napakalaking dagok sa kanya ang pagkawala nito. Alisto yun, active. Pag inutusan mo talagang ano siya, tsaka matalino yun. Laging sikan honor yun. Pagpasok ka na, gusto niya talagang papasok siya. Tsaka pag dumadating ako, sumasalubong yun. Nung sinabi namin sa kanya na tutulungan namin siyang makapiling muli si Alvin, nagkaroon ng panibagong pag-asa si Lola Soledad. Hindi ako uwi ng Biliran hanggang hindi ko makikita si Alvin. Kailangan madala ko. Basta iniisip ko na ano, yung
Sana makita talaga. Samantala, sa Lingap Bata Center, mahimbing ang tulog ni Alvin. Pagkagising, lumabas siya para gumuhit. Ang larawang kanyang iginuhit, ang pamilyang matagal na niyang pinangungulilaan. Kailan mo din drawing to? Kanina lang po. Sino ba tong mga to? Pamilya ko po. Turo mo naman ito, sino to? Nanay ko. Anong pangalan ng nanay mo? Bernadette. Ganyan ba itsura niya? Ano po? Anong pangalan ng grandmother mo? Ano po? Solidad po. Soledad. Gusto mo na sila makita? Ano po? Ha? Ano po? Maya-maya pa, biglang nabuhay ang isa sa mga iginuhit niya. Hindi niya inakalang makakaharap na niya ang kanyang Lola Soledad. Hindi. Bakit, Bi? Ang tagal. Bakit? Ba't umalis ka? Tagal kita hinahanap, Bi. Bakit ka umalis? Sabi naman sa'yo, hintayin mo ko eh. Bakit ka umalis din? Ang tagal natin na naghihintay. Salamat, Panginoon. Nagkita pa tayo. Ano yung mama mo? Andiyan, hinihintay ka. Ha, ano? Sama ka? Ha? Kasi si Jiki. Si Jiki andyan. Lagi kanya dinadasal gabi-gabi. Agad na nagkakwentuhan ang maglola na matagal na panahong hindi nagkita. Sa wakas, tapos na ang matagal nilang pangungulila sa isa't isa. Grabing pagha. Kasama ng ilang social workers, agad kaming bumiyahe papuntang Malolos. Naroon kasi ang kanyang ina at kapatid. Habang nasa daan, ikwinento ni Lola Soledad sa amin kung paano minsan nawalan na sila ng pag-asa. Yung nanay niya ayaw niya maalala yung anak niya kasi nasasaktan siya eh. Si Bernadette naman, ina ni Alvin, hindi alam na nakita na at parating na ang kanyang nawawalang anak. Habang naghahanda sa pagsama sa amin, isang hindi inaasahang tanawin ang bumulaga kay Bernadette. Kilala niyo ate? Kilala niyo ito? Kilala niyo yan? Hindi. Ay! Abel, bakit nandito ka? Nga! Abel nga! Ikaw nga! Saan ka nagpunta? Saan ka nagpunta? Madamdamin ang muli nilang pagkikita. Saan ka nagpunta? Siya nga ang anak ko. Dahil natatandaan ko yung balat sa dibdib niya. Anong masasabi mo kay Jing? Laki na ni Abel. Ay, kita mo na ulit. Agad-agad, nagpasalamat si Bernadette sa mga kumupkop sa kanyang anak. Kayo po ang kumupkop sa kanya? Kami sa Lingap. Nag-aral ka? Anong nag-aralan mo? Grade 4 na siya.
Matapos ang kamustahan, ipinaliwanag ng mga taga-Lingap Center ang sitwasyon ni Alvin. Hindi namin pagkakait sa iyo to anak mo. Kaya lang, sayang yung pagkakataon na matapos niya pag-aaral niya. Tsaka dream talaga niya makatapos siya ng pag-aaral eh. Ngayon, kung ibibigay mo pa rin sa amin si Alvin, pag-aaralin hanggang high school. Sa huli, napagpasyahan ni Bernadette na kahit gustong-gusto niyang maiwan na ang anak sa kanya simula noon, hahayaan na lang muna niyang bumalik ito sa center para makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Puntahan na lang kita doon ha. Sumagot naman ko. Mag-iingat ka doon. Masakit para sa mag-ina na muli silang mawawalay sa isa't isa. Pero malinaw sa kanilang dalawa na panandalian lang ito. Alam nilang darating din ang panahon na maisasaayos ang lahat at tuluyan na nilang makakapiling ang isa't isa. Halos linggo-linggo, may inilalapit sa aming tanggapan na nawawala o naliligaw. Isa na rito si Carlo. Umaasa kami na sa pagtatanghal namin sa mga tulad niya, mahahanap sila ng kanilang mga magulang. Madaling araw ng January 17, tumungo sa aming tanggapan si Julio Roda, 28 years old. Dala-dala ang isang batang napulot niya sa intersection ng EDSA at Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Binaba siya ng konduktor ng bus. Sumakay daw siya ng Ortigas. Binibigay dun sa magtitinda ng KC. Hindi naman tanggapin dahil meron na siya naasikas. Inisip ko kasi dali na lang dito para kung sa presinto ba, baka walang pa. Kawawa ng mga magulang. Ayon sa bata, Carlo ang kanyang pangalan. Pero maliban dito, wala nang iba pang impormasyong na ibigay si Carlo. Hindi ito makapagsalita ng diretsyo. Kung nakasasagot man ito, Ingles ang salitang ginagamit. My name is Capitano. I am 12 years old. You're just 12 years old? You, QTP. Agad-agad, dinala namin si Carlo sa Reception and Action Center o RAC sa Kamuning, Quezon City. Dinala lang po natagpuan niya raw sa... Ano ka dito? Ano yung dati? Ayun sabi Carlo po. Tapos may Carlo Pumano. 12 years old daw siya o 14 years old. Medyo magulo sa mother. Malugod siyang tinanggap ng mga house parents ng RAC. Dito muna siya pansamantalang maninirahan habang hindi pa natatagpuan ang kanyang pamilya. Ano lang ang tawag nila sa kanila? Ikaw, anong tawag mo sa kanila? Samantala, habang kami nasa RAC, ipinakilala sa amin si OG Dinlasan, 12 years old. 2 linggo na raw siyang nasa pangangalaga ng RAC. Saan banda yun? Ayon kay Judith Gutierrez, social worker, dinala si OG dito ng isang pulis noong January 3 lang. Paranaque High School. Mayroon nakapulot sa kanya na concerned citizen. Ang nakapulot sa kanya ay isang security guard. Palaboy-laboy siya doon sa may Araneta Center. So, dinala siya doon sa Station 7. Yung Station 7, turn over siya dito sa amin for temporary shelter tsaka proper disposition. Ayon pa kay Judith, nanginginig si OG nung hinatid sa kanila, tila may kinatatakutan. Okay, yung first interview, hindi siya nag-reveal na OG yung real name niya. Kevin De La Cruz, accordingly, na ano siya ng isang sindikato. Yung time na yun, medyo takot siya magsalita. Nanginginig siya nung in-interview namin. Tsaka yung condition niya, hindi maganda. Base sa pagtatanong ni Judith kay OG, nalaman niya ang mga sumusunod na impormasyon. Tagapasay raw ito. Gia at Melchor ang pangalan ng kanyang mga magulang. At pang-apat siya sa 6 na magkakapatid. Teacher daw ang kanyang ina sa Paranaque National High School. Samantalang estudyante naman siya ng Kalayaan Elementary School. Taong 2003, nung nahinto siya sa pag-aaral. Nung first na inadmit siya dito, nag-iiyak siya, loner siya, mag-isa lang siya din sa kanto, umiiyak. Nung kausapin namin si OG, nahiya ito. Nananatili itong nakayuko at hindi makausap ng maayos.
Pero sabi niya, gustong-gusto na raw niyang bumalik sa piling ng kanyang pamilya. January 19, 2006, sinubukan naming hanapin ang pamilya ni Oji. Tuwang-tuwang nagpaalam si Oji sa kanyang mga kalaro sa rack dahil sa wakas, makakauwi na siya. Doon sa lugar na yun, alam mo, ano yung palatandaan? Kasi pupuntahan natin yun, iikot tayo doon. So ano yung palatandaan? Asan na tayo? Kakanan. Yun, nako, saan? Diretso. Diretso na. Paranaque High School na. Wala pang isang oras kaming bumiyahe nung marating namin ang eskwelahan. Iniwan muna namin si Oji sa sasakyan para i-verify kung dito nga nagtuturo ang kanyang ina. Ano ba yung pangalan niya? Basta Dinlasan lang po? Iya, Dinlasan. Pare, positive pa. Goris Building. Anong room number? Ano na ng... Goris. Sumama na sa Goris. Goles? Hindi nagtagal, nakita rin namin si Gia, ang ina ni Oji. Morning for dali lang ha. Kung siya nawala? December 18. December 18. Okay, answer the test. December 18 pa. So kayo po si Gia? Oo. Paano niyo nakuha ang Ayon sa kanya, diagnosed si Oji na may ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hindi ito ang unang pagkakataong nawala si Oji. Madalas daw na hindi mapakali ang kanyang anak. Makaraan ng ilan pang minuto, inakyat na namin si Oji. Halika nga! Bakit ka umalis? Ha? Kasi, halika nga! Tumaba na ito, mamaya, kasi nung nakita ko siya, nang recover namin sa Heaven, magpapari. Doon yun assign. Hindi napigilan ang pagluha ni Gia nung nakita ang kanyang anak. Wala naman binibigay ang Diyos na pagsubok, yun hindi natin kaya, lahat naman nakakayanan. Sabi ko, ngayon ang binibigay niya, tinatanggap ko naman ang buong puso eh. Siya naman nakakaalam ng lahat. Kung pwede nga lang, kung may kaya lang talaga, kung hindi na ako magtrabaho eh, tututok na lang ako sa kanya. Kinumpirma niya na minsan na rin itong nadukot di mano ng sindikato at tumatak sa isip ni Oji ang karanasang yun. Sabi niya kasi, nahawakan siya ng sindikato. Yun ang nagturo sa kanya na ibay ng pangalan. Kaya natagalan ng 1 year, almost 1 year, na hindi namin siya na-recover kasi iba nga pangalan. Si Gia, labis ang pasasalamat sa mga social worker na kumupkop sa kanyang anak. Ngayon, magkapiling ng muli ang mag-ina. Alam ko, gagantimpalaan ka rin ng Diyos dahil sa mabuti mong pag-uugali. Maraming salamat talaga. Malaking benepisyo raw ang pagbubuklod-buklod at pagkikita-kita ng mga pamilyang nawawalan ng mahal sa buhay. Inimbitahan namin ang ilan sa kanila sa isang peer group counseling session. Dito, nakahanap sila ng lakas at suporta mula sa isa't isa. Ito nga, dinubad niya. Sariwa pa sa isip ni Aling Lolita ang pagkawala ng kanyang anak na si Angelica Ambong, 20 years old, mas kilala sa tawag na Tisay. Mahigit 6 na buwan na raw nawawala ang kanyang bunso, pero damang-dama pa rin niya ang lubos na kalungkutan. Malambing siya. Saka pagdating ko sa, Nay, merenda ka na. Pagdating ko sa pagaga namin, ginatabihan ako niya, ginayapos ako niya. Dagdag pa sa kanyang pasanin ang kalagayan ni Tisay. May kapansanan daw kasi ito sa pag-iisip. Nagsasalita siya mag-isa. Iba na talaga ang niya, reaksyon.
Pero hindi naman siya ibig sabihin malala. Matino siya makausap. Ganun pa man, matayog pa rin ang mga pangarap ni Tisay. Gusto raw nitong maging doktora balang araw. Matalino yung bata, lagi may medalya yun mula na kinder hanggang na third year high school. Kwento pa ni Aling Lolita, miss na niya ang paglalambing ni Tisay. Namimiss ko na talaga yung bata. Gusto ko na makapiling ko ulit siya. Kasi siya nga ang bunso namin na parang siya lang ang pag-asa. Papasok na ng trabaho si Aling Lolita noong October 27, 2005 nung napansin niyang balisa si Tisay. Inihabilin niya ito sa isang nakatatandang kapatid. Pero nung nagpaalam daw ito na magpapahangin lang sa labas, hindi na ito bumalik pa. Mula noon, hindi na ito nakita pang muli. Hinala ni Aling Lolita, may kinalaman sa pag-ibig ang pagkawala ng kanyang anak. Posible raw kasing hindi nito kinaya ang pagkabigong sinapit niya sa kanyang kasintahan. Hindi siya makatulog, nag-iisip. Kaya sabi ko nga, napakahirap naman ang sitwasyon ng anak ko. Siguro may nangyari sa kanila na dalawa, yung boyfriend, hindi niya nakayanan. Busog sa pangaral si Tisay, pero sadyang mahina raw ang loob niya pagdating sa pag-ibig. Sabi ko nga, anak, huwag ka magmamahal ng lalaki na hindi nagmamahal sa'yo. Ayon kay Aling Lolita, ginawa na niya ang lahat, makita lang ang pinakamamahal niyang bunso. Pero hadlang sa kanyang paghahanap ang katayuan nila sa buhay. Ginabalansi ko ba? Pag may pera ako, ginahanap ko siya. Kasi mahirap naman sumakay na walang pamasahe, nakakahiya. Sa ngayon, dasal na lang daw ang tanging niyang sandata sa labis na pangungulila. Ang tanging tunay na Diyos. Iba talaga. Masakit. Sabi ko ba, kung makita ko lang sa anak mo, talagang kukunin ko siya kahit. Kaya ginahanap ko talaga siya sa mga sa institutional. Sabi ko, pag di ko makita, papasukin ko mga beer house. Noong January 12, niyaya namin si Aling Lolita na sumama sa isang peer group counseling kasama ng iba pang mga naghahanap din ng mga nawalay nilang mahal sa buhay. Ang layunin namin, ibsan ang kanilang pangungulila. Kaya po tayo naririto kasi para magkaroon po tayo ng pag-sharing doon sa ating mga nararanasan. Halos po lahat kayo nawawala ng mga anak at mga mahal sa buhay. Wala na po siya, more than a month na po siyang nawawala. Si Eric, isa siya sa mga inimbita naming sumama nung araw na yon. Tulad ni Aling Lolita, nagluluksa rin siya sa pagkawala ng kanyang anak na si Star Aunario, 14 years old. Nahirapan ako sa pagtulog, mabigat ang ang loob ko, pati yung isip ko baka ako nakakahinga ako ng maayos dito, baka yung anak ko ganito, ganyan. Minsan wala ko yung communication. Ayon sa kanya, apektado na rin ang sitwasyon pati ang kanyang trabaho. Sa bawat oras kasi, kalagayan ni Star ang lagi niyang inaalala. Nanlulungo po ako talagang malaking pagsubok sa akin. Nasaan ba yung mga anak ko? September 3, 2005, susunduin dapat ni Eric ang anak sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero hindi na raw niya ito dinatnan. Umalis daw ito kasama ng isang kaibigan at nagpunta sa isang hindi pa matiyak na lugar. Isinama siya nung kaibigan niyang babae sa isang lugar, hindi ko alam kung anong lugar yon. Hindi na raw niya nasilayan ni Anino ni Star simula pa noon. Anong nararamdaman mo, Gemma? Buhat nung 3 years old ka, hindi mo na nakapili ng ibang kapatid mo. Si Gemma naman, hindi na naiwasan pang maglabas ng sama ng loob. Kaya yun po, minsan iniisip ko pati dapat ako na lang naging panganay para hindi ganun eh. Sila kasi ang mga panganay tapos hindi man lang naalala kami. Iniya
Umiyak ang mahigit 3 dekadang pagkakawalay sa kanyang mga kapatid. Magkakasabay kasing umalis ang mga ito noon at naiwan siyang mag-isa sa probinsya. Maalala nilang matulungan ang kuya ko. Tapos pangalawa, yun, magkita-kita kami dahil sabik din po ako sa mga kapatid eh. Sometimes, Nais man daw niyang ipanawagan ang mga kapatid. Wala naman daw siyang naitatabing litrato ng mga ito. Ang tanging dala niya, ang larawan ng kanyang Kuya Roque na kasalukuyang nasa ospital. Bumisita na rin po ba kayo sa mga institution, mga center, ganun, foundation? Samantala si Junifer, umasa na lang sa bisa ng hula. Mahanap lang ang bunsong anak na si Jefferson Absede, 4 years old, mas kilala bilang Budit. Ano ko lang po sa isipan ko, parang sana maibalik na po kung makikita ko. Kasi sa isipan ko po, parang babalik talaga bata ko po sa akin ang anak. December 18, 2005, nung nawala si Budit, kasama raw nitong naglalaro ang kanyang kapatid buong maghapon. Nung maghahapunan na, tinawag sila pa uwi ng kanilang ama, pero umuwi ang magkakapatid na hindi kasama ang bunso. Anong nakita ko rin, yung 3 na pong anak ko na nakita ko rin, yung isa na wala po. Hindi raw namalaya ng iba pa niyang mga anak na nawalay na sa kanila ang bunsong kapatid. Para hindi naman po tayo sumuko dun sa nararanasan natin hirap ng paghahanap. Ayon kay Lolit Bautista, social worker, malaking tulong sa mga katulad ni Aling Lolita, Eric, Gemma at Junifer ang magsama-sama sa mga session na tulad nito. Nakakatulong daw kasi ang pagkakwento ng mga taong may suliranin sa mga taong may katulad ding karanasan. Marami na po tayong mas magandang pamamaraan para mahanap po yung ating mga mahal sa buhay. Pero wag po kayong mawala ng pag-asa. Payo pa ng social worker, kailangang pagtuunan ng pansin hindi lang ang kapakanan ang hinahanap, kundi pati ang sariling kapakanan. Kailangan din daw makisalamuha ang mga ito para maibaling ang atensyon sa ibang bagay kahit panandalian lang. Mainam din daw kung makikibahagi sila sa mga vocational courses ng gobyerno para malibang. At dapat ding sumailalim sa regular na counseling ang mga nawawalan ng mahal sa buhay. Nararamdaman ko dito sa anak ko, hindi ko makalimutan oras pagkain ko, kahit sa trabaho, kahit sa ko, saan ang magpunta ng mga kumpanya. Nung araw na yon, hindi na iwasan ng ilan sa kanila ang maging emosyonal sa peer group counseling. Isa-isa, naglabas sila ng kanilang mga hinaing at mga dalangin. Lagi kita naalaala. Paglakad ako papuntang kumpanya, ikaw ang ginaisip ko. Pagdating ko, wala ka. Kikita ko mga gamit mo, higaan mo, unan mo, Biblia mo. Naglulong ka na makita mo sila, nadalhin ka na ng Panginoon dun sa araw, sa oras na masumpungan niyo ang isa't isa. Pero mabigat man daw ang kanilang mga pinagdaraanan, nakakatulong daw na malaman nilang hindi sila nag-iisa. Sa sandaling panahong yon, nakatagpo sila ng panibagong kapayapaan at nakaramdam ng bahagyang paghilom ng mga sugat. Mas gumaang ba yung pakiramdam mo o mas Medyo kasi inisip ko hindi naman pala ako yung... Hindi ka nag-iisa? Hindi ako nag-iisa na naghahanap ng mahal sa buhay. Yung kalungkutan na yun, nararamdaman ko yun, masakit yun, alam ko. At yung constant na panalangin sa puso, although minsan tahimik ka, nandun na nanalangin ka pa rin sa puso mo. Lalong tumatag ang paniniwala ni na Aling Lolita, Eric, Gemma at Junifer na isang araw, babalik din sa kanila ang mga nawalay nilang mahal sa buhay. Marami pong pamilya ang naghihintay ng tulong. Kung meron po kayong impormasyon tungkol sa mga kasong itinanghal sa aming programa, huwag pong mag-atubiling tumawag sa aming hotline 928-7021 Local 3011. Magandang gabi, ako si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita
ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala. Laging hinahanap-hanap, laging inaasam-asam. Ang tanging kong dasal sa may kapal, sana'y muli kang makapiling.